Nakatayo si Naano sa gitna ng tahimik na lansangan, tila hindi pa rin matanggap ang nakikita ng kanyang mga mata. Ang taong matagal na niyang inakalang patay na, ay nakatayo ngayon sa kanyang harapan. Nanginginig ang kanyang katawan habang pilit niyang inuunawa ang realidad. Is that really you, Light? Nabasag ang katahimikan ng gabi. Sa kabilang panig ng kalsada, nanatiling kalmado si Light. May bahagyang ngiti sa kanyang mga lobby habang direkta niyang sinalubong ang naguguluhang tingin ni Naano. Walang bakas ng emosyon sa kanyang mukha. Parang matagal na niyang inaasahan ang reaksyong ito. In the flesh, hindi illusion, hindi fake, at wala rin akong kambal na kapatid. Parang lalong namutla si Naano. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Mabilis na tumakbo ang isip niya, desperadong naghahanap ng paliwanag. Pero, 3 taon na ang nakalipas mula noon. Halos mapasigaw siya. Paulit-ulit niyang sinuri ang hitsura ni Light. Ang mukha, ang katawan, ang tangkad. Lahat, at iyon mismo ang lalong nagpapagulo sa kanya. Hindi pwede, mariin siyang napailing. Dapat mas matanda ka na ngayon. Mukha ka pa rin katulad noong dati. Imposibleng ikaw yan. Ngunit sa halip na magpaliwanag, lalo lamang lumawak ang ngiti ni Light. Isang malamig at kumpiyansang ngiti. Parang alam niyang wala nang saysay ang pagtanggi ni Naano. At pagkatapos ay ibinagsak niya ang isang katotohanang tila lumalaban mismo sa batas ng kalikasan. Pinatigil ko ang paglaki ko. Biglang lumawak ang mga mata ni Light. Hindi dahil sa gulat, kundi dahil sa matinding linaw ng damdaming matagal na niyang kinikimkim. Isang mabagsik na ngiti ang sumilay sa kanyang mukha. At sa unang pagkakataon, walang pagtatangkang itago ang tunay niyang nararamdaman. Para hindi ko makalimutan ang paghahangad ko ng paghihiganti. Malamig ang kanyang boses, ngunit bawat salita ay tila may kasamang nakatagong apoy. Unti-unti niyang itinaas ang tingin kay Naano. At puno ng galit na hindi kailanman nawala. Sa inyong lahat, humigpit ang kanyang ngiti, na nagtaksil sa akin. Itinapon ako na parang basura. At nagtangkang patayin ako, bumigat ang hangin. Parang mismong gabi ay tumahimik upang pakinggan ang mga salitang iyon. Sa kabilang panig ng kalsada, tuluyang natigilan si Naano. Wala siyang maisagot, wala siyang maitanggi, hindi dahil sa may ebidensya si Light, kundi dahil sa paraan ng pagsasalita nito. Ang puot, ang galit, ang paghihiganti, lahat ng iyon ay tunay. At imposibleng gayahin. Unti-unting tumulo ang malamig na pawis sa kanyang mukha. Humigpit ang kanyang panga. At sa wakas ay napilitan siyang tanggapin ang katotohanan. Mukhang ikaw nga talaga. Muling bumalat ang katahimikan sa pagitan nila. Ngunit ngayon, iba na ang pakiramdam. Ang unang pagkabigla ay nagsimulang mapalitan ng isang mas mabigat na realidad. Pinagmasdan ni Naano ang batang nakatayo sa harapan niya. Ang batang dapat ay matagal nang patay. Ang batang minsan niyang nakasama. Ang batang minsan niyang ipinagkanulo. Unti-unting lumabo ang kanyang tingin habang pilit niyang inuunawa ang imposible. Pagkatapos ay mahina siyang napabuntong hininga. At halos wala sa sariling bamulong. Oh, kaya pala, isang sandali pa siyang natahimik. Sa katuluyang lumabas ang matagal nang hindi matanggap ng kanyang isip. Nakaligtas ka. Sa ilalim ng malamlam na liwanag ng buwan, nanatiling nakatayo si Naano sa gitna ng tahimik na kalsada. Hindi na siya mukhang isang baliw na serial killer. Hindi na rin siya mukhang isang matagumpay na panday. Sa sandaling iyon, mukha lamang siyang isang matandang lalaking pasan ng bigat ng nakaraan. Tumingin siya kay Light mula sa kabilang dulo ng daan. At pagkatapos ng ilang segundong katahimikan, nagsalita siya. Sa loob ng halos 3 taon. Mahina ang kanyang boses, ngunit malinaw. Paulit-ulit akong nananaginip. Bahagya siyang napahinto, na pinagtaksilan ka naming lahat. At sinubukan kang patayin. Dahan-daang itinaas ni Naano ang kanyang nakabaluting kamay. At sa kanya ito mahigpit na ikinuyom. Parang sinusubukan niyang pigilan ang sariling emosyon. Parang may kung anong bumubuta sa kanyang dibdib. Bakit? Mahina siyang napabuntong hininga. Bakit nanood lang ako? Nanginginig ang kanyang mga daliri. Bakit hindi ko sila pinigilan? Unti-unti nang nawawala ang anyo ng mapanganib na mamamatay tao. Sa halip, isang lalaking kinakain ng pagsisisi ang nakatayo roon. Nakayuko siya. At tila kinakausap na lamang ang sarili. Bakit ako? Hindi niya natapos ang pangungusap. Nabitin iyon sa hangin. Kasabay ng lahat ng bagay na hindi niya ginawa noon. Sa kabilang panig ng kalsada, tahimik na nakinig si Light. Walang pagbabago sa kanyang ekspresyon. Ang kanyang mga mata ay nanatiling kalmado at walang mabasang emosyon habang direkta niyang pinagmamasdan si Naano. Sa isang iglap, naglaho ang anumang bakas ng pagsisisi sa mukha ni Naano. Parang maskarang biglang nabasag. Unti-unting umangat ang mga sulok ng kanyang bibig, hanggang sa naging isang napakalawak at nakakakilabot na ngiti.
At ang lalaking mukhang kinakain ng guilt ilang segundo lang ang nakalipas ay nagmistulang isang baliw na halimaw. Hindi ko sila pinigilan. Nanginginig ang kanyang katawan sa pagpipigil ng tawa. Pagkatapos ay bigla siyang sumigaw. Para ako mismo ang makapagbigay sa iyo ng mas malupit na kamatayan. Umalingaw-ngaw ang kanyang sigaw sa buong lansangan. Nanlilisik ang kanyang mga mata sa matinding pagkasabik. Parang matagal na niyang hinihintay ang pagkakataong ito. At halos mabaliw sa galit ang kanyang boses. Hindi ko mabilang kung ilang beses kong isinumpa ang sarili ko dahil doon. Marahas siyang humakbang pasulong. Hindi na siya nagsasalita na parang isang taong inuusig ng nakaraan. Nagsasalita siya na parang isang taong ninakawan ng pinakamahalagang pagkakataon sa kanyang buhay. Dahil sinayang ko ang pagkakataong gamitin ka. Mariin niyang itinuro si Light. Hindi na ako pinayagang maghanap ng ibang master. Puno ng pagkamuhi ang kanyang boses. Puno ng pagkabigo. Puno ng obsesyon. Para bang ang pagkawala ni Light ay hindi isang trahedya, kundi isang nasayang na materyales. Humigpit ang hawak niya sa kanyang espada. At tuluyan ng sumabog ang lahat ng matagal niyang kinimkim. Halos winasak noon ang pangarap ko. Ang pangarap kong makagawa ng isang legendary weapon. Sa kanyang isipan, iyon lamang ang mahalaga. Hindi pagkakaibigan, hindi katapatan, hindi buhay ng tao. Tanging ang kanyang pangarap, tanging ang kanyang obra maestra. At sa gitna ng kanyang baliw na pagsabog ng damdamin, nanatiling nakatayo si Light sa kabilang dulo ng kalsada. Tuluyan nang nawala ang natitirang kontrol ni Naano sa sarili. Humigpit ang pagkakakuyom niya sa kamao niyang nakadikit sa dibdib. Nagsulputan ng mga ugat sa kanyang leeg. At ang kanyang mukha ay nabaluktot sa isang nakapanghihilakbot na ekspresyon ng purong galit. Sa halip na mamatay ka ng basta-basta, habang kinakain ng mga halimaw, lalong tumingkad ang kabaliwan sa kanyang mga mata. Gusto kitang pahirapan hanggang mamatay. Sumabog ang kanyang boses. Sa paraang pagsisisihan mong ipinanganak ka pa, tahimik lamang na nakatayo si Light. Tinitigan lamang niya si Naano ng may malamig at walang emosyon na mukha. Samantala, patuloy na nilalamon ng sariling galit ang panday. Hindi niya nakikita kung gaano kabaliw ang kanyang mga sinasabi. Sa kanyang isip, siya ang biktima. At si Light ang dahilan ng lahat. Dahil sa isang walang kwentang tao. Halos masayang ang henyo kong talento bilang blacksmith. Nanginginig ang kanyang boses sa matinding emosyon. Lahat ng iyon, dahil sa iyo, nanlilisik ang kanyang mga mata. Ikaw na basurang tao. Sa puntong iyon, wala nang natitirang katwiran sa kanyang mga salita. Lumaki ang isa niyang mata hanggang halos magmukhang sisabog. At parang isang demonyong nilamon ng sariling inggit at puot, sumigaw siya sa gabi. Bakit ka pa ipinanganak? Bakit ka pa nabuhay? Bakit hindi ka nalang namatay? Humigpit ang hawak niya sa espada. Bago ka pa nakagawa ng kahit anong problema para sa akin. Muling bumalat ang katahimikan pagkatapos ng kanyang sigaw. At sa gitna ng lahat ng iyon, sa gitna ng galit, kabaliwan, at pagkamuhi, si Light ay nanatiling hindi natinag. Parang matagal na niyang alam na ito ang tunay na nasa loob ng puso ni Naano. At ngayong narinig na niya ito ng direkta, wala nang natitira pang kailangang pagdudahan. Mabigat ang paghinga ni Naano habang unti-unting pinapakalma ang sarili. Ipinatong niya ang kamay sa dibdib at muling ngumiti ng may kayabangan. Pero hindi pa babayaan ng Diyosa ang kanyang henyong blacksmith. Bigla siyang humalakhak. Mataas niyang itinaas ang kanyang groteskong espada. Dahil sa magandang kapalaran na makuha ko ang gabay sa paggawa ng forbidden weapons. Nanlilisik ang kanyang mga mata sa pananabik. Natupad ko ang pangarap ko. Mas lalo siyang natawa. At nakagawa ako ng isang legendary weapon. Itinaas pa niya ang espada na parang tropeo. Oo, isa akong henyo. Isa ako sa mga pinili. Para kay Naano, wala nang duda. Sa kanyang isip, hindi siya isang baliw o mamamatay tao. Isa siyang natatanging blacksmith na pinagpala ng kapalaran. Mataas na itinulak ni Naano ang kanyang espada sa liwanag ng buwan. Ang talam ay nababalutan ng nakakakilabot na laman at ugat na tila buhay na buhay. Nanlilisik ang kanyang mga mata habang ipinagmamalaki ang obra maestra niya. Tingnan mong mabuti. Bahagya siyang natawa. Ang espadang ginawa ko. Itinaas pa niya ito na parang isang banal na kayamanan. Masdan ng Sword of Terror. Ang magiging tanyag na legendary weapon ng mundo. Lumawak ang kanyang baliw ng ngiti. Halos mapunit ang kanyang mukha sa sobrang pananabik. Pagkatapos ay itinuro niya ang espada kay Light. Light, umalingaw-ngaw ang kanyang boses sa walang laman na kalsada. Pinahirapan mo talaga ako. Sandali siyang huminto. At saka muling humalakhak. Pero patatawarin kita. Mas lalo pang lumawak ang kanyang ngiti. At doon niya ibinunyag ang tunay na kahulugan ng kanyang kapatawaran. Maaari mong bayaran ang kasalanan mo. Mahigpit niyang hinawakan ng Sword of Terror. Sa pamamagitan ng pagpapakain ng dugo mo rito.
Sa ilalim ng malamlam na liwanag ng buwan, dahan-daang itinaas ni Light ang isang kamay sa kanyang mukha. Nanatiling kalmado ang kanyang ekspresyon. Walang bakas ng kaba o pag-aalala. Papatayin mo ako gamit ang espada mo? Bahagyan niyang ikaniling ang ulo. Nakalimutan mo na bang ako ang nagpain sa'yo rito? Saglit na natahimik si Naano. Pagkatapos ay mabilis niyang sinuri ang paligid. Ang mga gusali, ang mga eskinita, ang mga bubong. Wala siyang maramdamang ibang presensya. Isang malupit na ngiti ang sumilay sa kanyang mukha. Pero wala kang laban. Sigaw niya. At wala rin akong nararamdamang ibang tao sa paligid. Para sa kanya, desperadong bluff lamang ang mga salita ni Light. Isang walang saysay na pagtatangka upang takutin siya. Kung balak mo akong lokohin. Humigpit ang hawak niya sa Sword of Terror. At sa susunod na sandali, parang pana siyang sumugod pasulong. Lumipad ang alikabok sa ilalim ng kanyang mga paa habang mabilis niyang tinatahak ang kalsada. Nakahanda ang espada sa kanyang tagiliran. Nanlilisik ang kanyang mga mata sa matinding pagpatay. At habang papalapit siya kay Light, sumigaw siya ng buong lakas. Dapat nagsama ka man lang ng iba. Lumawak ang kanyang baliw ng ngiti. Kahit mga walang kwentang taong katulad mo. Buong lakas na inundayan ni Naano ang kanyang espada. Ngunit hindi nito naabot ang target. Sa tamang sandali, mahinahong iniharang ni Light ang kanyang kahoy na staff. Umalingaw-ngaw ang malakas na tunog sa buong lansangan. Madaling nailihis ng staff ang mabagsik na atake, pinahinto si Naano sa kalagitnaan ng kanyang paglusob. Nanlaki ang mga mata ng panday. Ngunit sa halip na umatras, mas lalo siyang natuon sa kagamitan ni Light. Isang baliw na ngiti ang muling lumitaw sa kanyang mukha. Hindi mo maloloko ang mga mata ko. Sigaw niya habang magkadikit pa rin ang kanilang mga sandata. Bilang isang blacksmith, agad niyang napansin na may mali. Masyadong matibay ang staff. Masyadong maayos ang depensa. At hindi yun basta-basta kagamitan lamang. Hindi lang iyang staff ang mayroon ka. Nanlilisik niyang pinagmasdan si Light mula ulo hanggang paa. At iyang maskara. Parang isang gutom na mangangaso, mabilis niyang sinuri ang bawat piraso ng kagamitan ng binata. At biglang lumiwanag ang kanyang mukha. Parang may natuklas ang kayamanan. May iba ka pang magic items, hindi ba? Itinuro niya si Light ng may baliw na pananabik. Katulad ng bracelet na nasa kaliwang braso mo. Nang matuklasan ang mga kagamitan ni Light, lalo pang nabaliw si Naano. Sunod-sunod niyang inilunsad ang mababangis na atake. Humuni ang Sword of Terror sa hangin habang paulit-ulit itong humahampas. Nagliparan ng mga spark sa bawat banggaan. Ngunit kahit gaano kabilis ang kanyang pag-atake, nanatiling kalmado si Light. Madali niyang sinalag ang mga hampas. Umiwas siya sa tamang sandali. At ni isang beses ay hindi man lang siya natamon. Habang nagbabanggaan ang kanilang mga sandata, muling humalakhak si Naano. Noong na-teleport ka sa abyss. Sinuwerte ka lang. Nakakuha ka ng staff, maskara, at kung ano-ano pang magic items. Para sa kanya, walang espesyal kay Light. Lahat ng nangyari ay bunga lamang ng swerte. At ganoon ka nakaligtas, tama? Lumawak ang kanyang mayabang na ngiti. Habang patuloy ang kanyang mabagsik na pag-atake, lalo siyang naging kampante. Pakiramdam niya ay lubos na niyang naunawaan ang sitwasyon. At siguro, 3 taon kang naghihintay ng pagkakataong makapaghiganti. Nanlilisik ang kanyang mga mata sa pagmamataas. At pagkatapos ay sumigaw siya ng may pangungutya. Napaka-naive mo. Patuloy na umatake si Naano ng walang tigil. Marahas na kumiskis ang Sword of Terror sa depensa ni Light habang nagliliparan ng alikabok at sumasabog ang maliliit na shockwave sa bawat banggaan. Halos mabasag ang boses niya sa sobrang pagmamataas. Isang walang kwenta. Basurang tao. Mariin niyang itinulak ang kanyang espada pasulong. Ay walang laban sa obra ng isang level 300 plus genius blacksmith dwarf. Nanlilisik ang kanyang mga mata. Sa aking legendary weapon, itinaas niya ang talim ng may baliw na pananabik. Ang Sword of Terror. Sa kabila ng lahat ng iyon, nanatiling kalmado si Light. Walang takot, walang pag-aalala. Tahimik lamang niyang pinagmamasdan ang nagwawalang panday. At iyon mismo ang lalong nagpagalit kay Naano. Ikaw na mayabang na tanga. Sigaw niya. Lumapit pa siya habang naglalaway sa galit. At pagkatapos ay nagpakawala ng nakakakilabot na halakhak. Tuluyan nang nawala ang natitirang katinoan niya. Nabaluktot ang kanyang mukha sa purong puot. At paulit-ulit siyang sumigaw kay Light. Basura, 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 basura kang maliit na tao. Walang kwentang basura. Sa kalagitnaan ng kanyang baliw na pagsigaw, biglang naputol ang walang tigil na pag-atake ni Naano. Sa isang iglap, kumilos si Light. Mabilis, eksakto, at walang anumang sobrang galaw. Dahan-dahan niyang itinulak pasulong ang dulo ng kanyang staff. Isang halos magaan na tunog lamang ang umalingaw-ngaw nang tumama ito sa dibdib ng panday.
Ngunit sa likod ng simpleng galaw na iyon ay nakatago ang nakakatakot na puwersa. Kumalat ang impact sa buong katawan ni Naano. Bigla siyang naiangat mula sa lupa. Lumipad ang kanyang mabigat na katawan habang nawala ng balanse ang hawak niyang espada. Kasabay nito, marahas na nawala ang hangin sa kanyang mga baga. Nanlaki ang kanyang mga mata. Nabasag ang kanyang baliw ng ngiti. At sa unang pagkakataon mula nang magsimula ang laban, lumitaw ang purong pagkabigla sa kanyang mukha. Habang nakalutang siya sa ere, nakatitig lamang siya kay Light. Sa batang tahimik na walang kahirap-hirap na nagpahinto sa kanyang buong paglusob. Isang masakit at pilit na ungol ang kumawala mula sa kanyang bibig. Malakas na bumagsak si Naano sa maruming kalsada. Napayuko siya habang marahas na inuubo. Hirap na hirap siyang huminga. Parang nawala ang lahat ng lakas sa kanyang katawan sa isang atake lamang. Ang dating mayabang at baliw na kumpiyansa ay naglaho na parang usok. Tahimik namang nakatayo si Light. Maluwag lamang ang hawak niya sa kanyang staff habang nakatingin pababa sa nakahandusay na panday. Malamig ang kanyang titig. At mas malamig pa ang mga sumunod niyang salita. Level 300, bahagyan niyang ikaniling ang ulo. May Sword of Terror, saglit siyang tumigil. Pagkatapos ay mahinahon niyang sinabi ang katotohanan. Alam ko na ang lahat ng iyon. Nanlaki ang mga mata ni Naano. Samantalang si Light ay nanatiling kalmado. Parang inaasahan na niya ang lahat mula pa sa simula. Isang malamig na ngiti ang bahagyang sumilay sa kanyang mukha. May nakahanda na akong paraan para harapin ka. Bago pa kita nandito. Tumitig siya diretso sa mga mata ni Naano. At saka ibinagsak ang huling salita. Hindi ba't napakalinaw naman yun? Nabaluktot ang mukha ni Naano sa matinding galit. Mariin niyang pinagkiskas ang kanyang mga ngipin habang pilit nilalabanan ang sakit. Ayaw niyang tanggapin ang katotohanan. Ayaw niyang amining na linlang siya ni Light. Huwag kang magyabang. Sanggal niya. Munting basurang tao. Hirap siyang huminga habang pilit na bumabangon. Isang tuhod ang itinukod niya sa lupa. Ang isang kamay naman ay nakabaon sa alikabok upang hindi tuluyang matamba. Nanginginig ang kanyang katawan, ngunit nanatili ang puot sa kanyang mga mata. Ikaw, pilit niyang sabi habang nakatitig kay Light. Pagkatapos ay muli niyang itinaas ang Sword of Terror. Tuluyan ang naglaho ang natitirang katinoan niya. Lumawak ang kanyang bibig sa isang baliw na sigaw. Ikaw na walang kwentang tao. Umalingaw-ngaw ang kanyang boses sa madilim na lansangan. Kayong mga tao, nanlilisik ang kanyang mga mata. Dapat tahimik na lang kayong nagpapagamit bilang materyales para sa aking henyong blacksmithing. Humigpit ang hawak niya sa espada. At sa kanya ibinuhos ang huling kabaliwan sa kanyang puso. O manahimik na lang kayo at hayaang putulin ko kayo. Dahil sa kanyang baluktot na pag-iisip, muling sumugod si Naano. Sunod-sunod niyang winasiwas ang Sword of Terror. Ngunit sa bawat atake, madali lamang itong nasasalag ng umiikot na staff ni Light. Walang hirap, walang pag-aalinlangan. Habang lalo siyang nabibigo, lalo namang nawawala ang kanyang katinoan. Bakit ka lumalaban? Sigaw niya. Bakit mo ako inaatake? Nagbanggaan muli ang kanilang mga sandata. Lumapit si Naano ng husto. Nanlilisik ang kanyang nag-iisang mata. Namumugto sa galit. Tumutulo ang pawis sa kanyang mukha. Alamin mo ang lugar mo. Basurang tao. Ngunit hindi man lang kumurap si Light. Nanatili siyang matatag, tahimik, at ganap na kalmado. Mula sa ilalim ng kanyang balabal, tumitig ang malamig na mga mata niya kay Naano. Nakakabinging katahimikan ng bumalat sa pagitan nila. Pagkatapos ay nagsalita siya, mahina, ngunit sapat upang palamigin ang dugo ng sinumang makarinig. Ikaw ang dapat matutong. Bahagyang humigpit ang hawak niya sa staff. Alamin ang lugar mo. Direktang tumitig siya sa nanginginig na panday. Naano. Bago pa tuluyang maunawaan ni Naano ang sinabi ni Light, kumilos na ang binata. Sa isang mabilis at eksaktong galaw, tumama ang dulo ng staff sa kanyang bisig. Hindi iyon malakas, ngunit sapat na iyon. Biglang nanghina ang hawak ni Naano. Napabuka ang kanyang mga daliri. At tuluyang nakawala ang Sword of Terror mula sa kanyang kamay. Nanlaki ang kanyang mga mata. Napatingin siya sa kanyang bakanteng palad. Hindi siya makapaniwala. Ang espada ko, sigaw ng kanyang isip. Ngunit wala ng oras upang mabawi ito. Sa mismong sandaling lumipad ang espada sa ere, kumilos si Light at direktang sinipa ang mukha ni Naano. Dahil sa lakas ng sipa, napalipad pa atras si Naano. Ang matinding puwersa ng hampas ay agad siyang pinalipad pa atras. Marahas siyang bumagsak sa lupa habang nagliparan ng alikabok at maliliit na bato sa paligid. Napangiwi siya sa sakit. Kitang-kitang nanginginig ang kanyang mga kamay mula sa lakas ng impact. Samantala, mahinahong naglakad si Light pasulong. Pagkatapos ay basta na lamang niya itinapon ang espada. Dumulas ito sa lupa at huminto sa pagitan nilang dalawa. Halos tinapak lang kita. Malamig niyang sabi.
At agad mo nang nabitawan. Bahagya niyang ikaniling ang ulo. Ito ba ang Sword of Terror na ipinagmamalaki mo? Nanlaki ang mga mata ni Naano. Napatingin siya sa kanyang mahalagang espada na nakahandusay lamang sa maruming lupa. Lumayo ka riyan. Sigaw niya. Sinusubukan mong nakawin ang legendary sword ko? Mababa ka sa kanyang boses ang galit. Ngunit mas malinaw pa roon ang takot na baka tuluyan niyang mawala ang tanging bagay na pinanghahawakan niya. Napatingin si Light sa Sword of Terror na nakahandusay sa lupa. Kitang-kita sa kanyang mukha ang matinding pagkasuklem. Humigpit ang hawak niya sa staff bago siya malamig na nagsalita. Sino ba ang magkakagusto sa nakakadiring espadang ito? Parang isang simpleng tanong lamang iyon. Ngunit para kay Naano, isa iyong napakabigat na insulto. Bago pa niya maabot ang kanyang sandata, iniangat ni Light ang kanyang staff. At saka ito ibinagsak. Direktang tumama ang kanyang staff sa gitna ng kumikislat na talem. Nabaon ng Sword of Terror sa lupa. Parang isang piraso lamang ng basura sa kalsada. Biglang natigilan si Naano. Nanlaki ang kanyang mga mata. Bumuhos ang malamig na pawis sa kanyang mukha. Hoy, teka. Nagtaas siya ng kamay ng desperado. Anong ginagawa mo? Ngunit hindi siya pinansin ni Light. Sa halip, mas lalo niyang idiniin ang kanyang staff. Namutla si Naano habang patuloy na kinikiskes ni Light ang Sword of Terror sa lupa. Tuluyan ang napalitan ng desperasyon ang kanyang galit. Nanginginig niyang iniunat ang isang kamay. Light, alam mo ba kung anong ginagawa mo? Tumulo ang pawis sa kanyang mukha. Malapit mo nang sirain. Ang isang legendary sword na maaalala ng mga susunod na henerasyon. Isang sandatang pupurihin sa hinaharap. Tahimik lamang na tumingin si Light sa kanya. Malamig, walang emosyon. Parang nakatingin lamang sa isang estranghero. Pagkatapos ay nagsalita siya. Legendary sword? Mababa at kalmado ang kanyang boses. Ngunit sapat iyon upang mapatigil si Naano. Bahagyang iniling ni Light ang kanyang ulo. Mukhang ikaw ang hindi nakakaunawa. Parang nagyelo ang hangin sa paligid. Nanlaki ang mga mata ni Naano. Anong ibig mong sabihin? Mahina niyang tanong. Hindi man lang nag-atubili si Light. Direkta niyang winasak ang ilusyon ng panday. Hindi ka gumawa ng legendary sword. Nakatayo si Light sa ilalim ng lumulubog na liwanag ng takip silim. Mahigpit ang hawak niya sa kanyang staff. Winoldes mo ang buhay ng tao. Malamig niyang sabi. Para gumawa ng isang basura. Parang walang bigat ang mga salita niya. Ngunit para kay Naano, parang martel yung tumama sa dibdib. Nanigas ang mukha ng panday. At pagkatapos ay sumabog sa galit. Paano mo nagawa yon? Nanginginig ang kanyang boses habang pinipilit niyang tanggihan ang narinig. Ngunit bago pa siya makapagsalita muli, mariing iniikot ni Light ang kanyang staff sa ibabaw ng Sword of Terror. Umungol ang sandata na parang buhay na pilit sinasakal. Napasinghap si Naano, takot na takot habang nakikita ang kanyang obra maestra na dinudurog ng parang walang halaga. Umigting ang presyon sa ilalim ng staff ni Light. Unti-unting yumuyuko ang Sword of Terror, parang hindi na kayanin ang bigat ng pagkadurog ng kanyang mga pangarap. Nanatiling malamig si Light, walang emosyon, walang pag-aalinlangan, walang magpupuri sa isang halatang cursed na sandata na ganito. Malamig niyang sinabi, parang simpleng obserbasyon lamang. Ngunit sa likod nito, ramdam ang hatol na hindi na mababawi. Hindi ito karapat-dapat umiral sa mundong ito kahit isang segundo. Bahagyang tumalim ang kanyang boses. Basura. Sa kabila ng kanyang staff, patuloy ang pagdurusa ng espada. At sa bawat sandaling iyon, gumuho rin ang loob ni Naano. Hingal na hingal siya, nanginginig, halos hindi na makatayo sa sobrang takot. Nanlaki ang kanyang mga mata. Hindi. Sigaw niya. Huwag. Nanatiling nakatayo si Light sa gitna ng tahimik na lansangan. Ang kamay niya ay mahigpit sa staff. Ang tindig niya, ganap na hindi gumagalaw. Isang malamig na hatol ang bumitaw sa kanyang mga salita. So, isang simpleng salita lamang. Ngunit para kay Naano, iyon na ang simula ng katapusan. Sa sandaling iyon, tuluyang nagkawatak-watak ang kanyang katinoan. Hindi, huwag, huwag, huwag. Sigaw niya habang biglang sumabog ang kanyang takot. Walang pag-iisip, tumakbo siya ng paluhod sa alikabok. Parang desperadong hayop na pilit hinahabol ang oras. Stop, stop, stop. Ngunit hindi siya pinansin. Sa itaas ng Sword of Terror, dahan-daang umangat ang staff ni Light. At pagkatapos, biglang bumilis, isang anino sa hangin. Bumaba ang staff na iyon ng may nakakakilabot na bigat. Diretso patungo sa pinagmulan ng lahat ng kabaliwan. Nanginginig si Naano, nakatingin lang habang lumiliit ang mundo niya sa iisang sandali. Please, no. Ang kanyang sigaw ay umalingaw-ngaw sa walang laman na lansangan. Ngunit huli na ang lahat. Bumagsak ang staff ni Light ng may absolute na finality. Sandaling katahimikan. Pagkatapos, biglang nabiyak ang Sword of Terror.
Parang kumalat ang crack mula sa core nito, parang isang bagay na biglang namatay sa loob. Sumabog ang cursed blade sa libo-libong shards, kumalat sa lupa na parang walang kwentang bubog. Ang dating buhay at nakakatakot na espada, wala na sa isang iglap. Naglaho ang malabuhay nitong itsura. Naging simpleng sirang piraso na lang ng metal at laman. Habang unti-unting humuhupa ang pagkalat ng mga shards sa lupa, tuluyang lumuhod si Naano. Parang may biglang bumagsak na huling piraso ng kanyang pagkatao. At doon na siya tuluyang gumuho. Nanginginig ang mga kamay niya habang sapilitang sinusuklay ang sariling ulo, parang sinusubukang pigilan ang pag-crack ng isip niya. Ang mukha niya ay unti-unting namumutla, nagiging mala-purple na may halong sakit at shock. Parang wala na siyang naiwan kundi puro agony. At pagkatapos, isang nakakabinging sigaw ang pumutok sa buong kalsada. Walang kontrol, walang direksyon. Parang sumabog ang lahat ng emosyon niya sa iisang sandali. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik tapos biglang naging parang Blanca, walang laman. Parang nawala na talaga siya sa sarili niya. Sa likod ng kanyang sigaw, ramdam ang total collapse ng kanyang mundo. Ang masterpiece niya. Ang dahilan ng lahat ng pagpatay. Ang pinaniwalaan niyang patunay ng kanyang pagiging henyo. Wala na. Sa ilang hakbang lang ang layo, nakatayo si Light. Hawak ang staff ng parang wala lang nangyari. Walang tingin pabalik. Walang salita.